Ang fault na kumikilos, hindi pa yan nakalitaw sa ibabaw, kumikilos ito ng paunti-unti. Mas maigi na yan na ito ay kumikilos ng dahan-dahan at hindi bigla ang isang beses lang, kasi ito ay magiging mas destructive kapag isang beses malakihan ng pagkilos. Hindi naman kailangan pangalanan. Walang pangalan ng fault na yan. Una-una, ang fault na ito ay hindi isang major fault. Maikli lang to, at ang tinatahak ng lugar ay isang lugar na dating bulkan na mainit pa. Kaya ang fault na ito kapag kumilos, hindi ito nagdudulot ng malakas na lindol kasi may pagkamalambot pa ng konti at hindi talaga matigas ang lugar na to. Ang lindol na nangyari resulta ng pagkilos ng fault ay umabot sa mga mahigit 2,000. Karamihan dito maliliit. Hindi nga masyadong masabi kung saan mismo nanggaling ito, pero nandyan sa lugar na yan. At karamihan dito ay hindi nararamdaman. Walang koneksyon ang fault na yan sa pag-trigger ng isang volcanic eruption sa kasalukuyan. Kasi hindi naman ito nagdudulot ng malakas na lindol. Pero kung merong epekto ito sa isang aktibidad ng volcano, makikita naman natin kung talagang magre-responde ang isang bulkan sa isang nangyaring paglindol. Pero pwede rin nagkataon lang na kahit sumabog yung volcano, walang pakialam yung fault. Itong nangyayari sa Mabini area, itong fault na kumikilos, hindi konektado doon sa West Valley Fault. So walang epekto itong nangyayari sa Mabini area doon sa West Valley Fault. Ang sinasabing big one ng mga media, at ito na yung inadapt ng marami para lang madaling matandaan, ay isang malakas na paglindol na posibleng manggaling sa West Valley Fault. Pero kung tukuyin natin yung fault, pwede nating masabi kung ano ang magnitude, anong epekto ng lindol na mangyayari sa fault na yon. So dito sa West Valley Fault, magnitude 7.2 ang ating estimate na magnitude base sa haba nito. At ito ang ating ginagawang earthquake scenario upang paghandaan ang isang malakas na pagyinig sa Metro Manila. Kahit sino mga organisasyon ngayon, wala pang kakayahan magsabi kung kailan mismo eksaktong araw o oras, at ganun din kung anong eksaktong magnitude at saan ang susunod na mangyayaring paglindol na malakas. Sa kadahilan ng ang mga faults ay napakarami, at pangalawa, walang walang pinapakitang consistent na sinyales ang pagkilos ng fault.